Tuluyan ng kinasuhan ng pulisya si Joanna Marie o GM Lopez, ang asawa ng mastermind na si Anthony Limon, sa pagpatay sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Lerma Lulu. Matatanda ang hindi pa siya agad-agad idinawit sa krimen dahil kailangan pa ng pulisya ng karagdagang ebidensya para madiin sa kanyang pakikipagsabuatan sa kanyang asawa. Patuloy pa ring naghihinagpis ang mga kaanak dahil nagawa pa umanong pumunta sa burol ang mga sospek sa krimen. Anila, nagpapanggap pa ang mag-asawa na nakikiramay sa burol ng mag-asawang Lulu na parang walang nangyari. Sa investigasyon, lumalabas na mayroong 13 million pesos na utang ang mastermind na mga beauty products na nakuha niya sa mag-asawa at dahil hindi makabayad at upang matakasan ito, nangontrata sila ng gun for hire sa halagang 900,000 pesos. Napagalaman din ng pulisya na hindi lamang sa mag-asawang Lulu may utang ang mga sospek at gustong takbuhan ng mastermind dahil mayroon pa umano silang nautangan ng mga beauty products sa Nueva Ecija na nagkakahalaga ng 27 million pesos. Lumalabas ayon pa sa PNP na modus na ng mag-asawa ang ganitong kalakaran na uutang, mag-issue ng talbog na tseke at later on ipapapatay dahil hindi na kayang bayaran pa ang mga nautangan. Panuuri ng matinding revelasyon na ito ng kapatid ni Arvin Lulu na labis na ikinagulat ng marami. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hello po, ako po si Eliza, kapatid po ako ni Arvin. Sister-in-law ko po si Ate Lerma. Kung kami ho ay pahihinto doon, ma'am, dito tayo siguro para at least hindi ho tayo daan-daanan. Kami labas-labasan. Dito sa mga nakikinig, sumubaybay dito ho sa kwento ho ninyo. Gusto kong maunawaan kung paano ho humabot dito ho sa masaklap na balita na kamatayan ho ng mag-asawa. Malyari pong ikwento kaya kami na anong pagkakaalam ho ninyo sa buhay ng iyong kapatid bilang isang online seller, paano yung takbo ng buhay nila at paano din yung relasyon nila dito sa mastermind na hindi naman iba pala sa kanila. Bali po si Ate Lerma po kasi nung nag-start po siya sa online selling business po, doon niya po nakilala po yung wife. So, 2017 pa lang po, magkakilala na po sila. Yan, nagtutulungan-tulungan po sila. Si Ate, since po, siya yung parang usually po na nagiging RD po ng mga products, tinutulungan niya din po yung wife na kapag po wala po siyang mga stocks, parang nire-redirect po sa kanya. So parang tulungan po talaga yung nagiging relationship nila hanggang sa maging friends po sila. Tapos yun, napangasawa niya po si Kuya, parang naging family po sila, pupunta pa nga po sila sa mga family gathering, namimit po nila mama at papa, ganun. Tapos yung recent nga po sir, kung nakita niyo po sa balita, yung nagpadala pa po sila ng lechon nung birthday pa po ni mama po ni Ate Lerma. So parang hindi nyo po, parang hindi ka magkaka-idea na gano'n na po pala yung iniisip po nila sa mga kapatid po namin. Sino yung nagpadala ng lechon? Itong mag-asawa, itong si Anthony at saka yung, ang pangalan ng isang babae? Yung mag-asawa. Yeah. Ibig sabihin, si Anthony? Opo, si Anthony. Si Anthony. Yung asawa po niya, opo. So nagbigay ng lechon po na belly. Kailan lang yun? September po, 2024 ma'am. Okay. At dito sa kwento na, kasi ang bilis ng mga pangyayari, sabi nitong mga nakasunod sa inyo, yung mga malalapit na kaibigan, at sabi nga ng nanay mo kanina, hindi nila sukat akalain na sila yung mastermind. Opo. Paano yung senaryo nung binaril ito at syempre may lamay? Paano yung naging senaryo? Bali po, nung nabalita nga po na namatay sila kuya, na pinagbabaril po sila sa Mexico, yung pong wife, nag-message po siya dun sa kapatid po ni Ate Lerma, tinatanong kung saan po yung burol. So wala man po agad na, usually di ba magko-condolences muna, nabigla, ganun, pero siya agad nagtanong po sa burol, tapos nagsabi pa po siya na magpakatatag daw po kami. Tapos after po nung ganun, nalaman niya kung saan yung location, pumunta po talaga sila. Tapos yung babae po nakikipag-usap sa mama ni Ate Lerma, yung lalaki ayaw pong pumasok sa loob.
So yung babae nagagawa pang makipag-usap. Opo, nakikipag-usap pa. Anong binabanggit niya? May pagkakataon ba na nakausap mo? Hindi ko po kasi iba po yung mga nakakausap ko. Yung majority po na nakausap niya po na yung mama po niya, ni Ate Lerma. Tapos nga po sabi pa po nila na yung mga may pagkakautang, tignan din daw po, ganun. Tapos syempre para makatulong daw po sa mga gastusin, ganyan, singilin daw po. Tapos kung sino pa po talaga pong nag-a-advise, siya pa po pala talaga yung gumawa. Kaya po, very unimaginable kung paano po nila nasikmura na nakikita po nila umiiyak po yung mga magulang po namin, pamilya po namin. Tapos parang naghuhugas kamay pa na parang, yun po, parang hindi ko po alam kung paano po nila nasikmura lahat yun nung pumunta po sila. At dun sa postura, gesture nitong mga to, yung babae magaling magkunwari, yung lalaki, nagawa man tignan yung bangka, hindi? Hindi po siya pumasok talaga. Niyayaya pa po ng kapatid niya, pasok ka para makita mo sila, ayaw daw po niya. Tapos medyo observant nga daw po, nandun po siya sa bureau. Ngayon ho na ang binabanggit ho ng Philippine National Police, case closed na to. Kayo hong pamilya, paano ho ninyo hinaharap itong hamon na to? Para po sa amin kasi unang hakbang na po ito para po makamit po namin yung hustisya at hindi po kami titigil hanggang po sa magkaroon po ng karampatang parusa para po sa kanila. Kasi buhay po yung kinuha po nila sa amin at habang buhay po namin yung mararamdaman yung sakit na nawalan po ng mahal sa buhay. Lalo na yung anak po nila na nawalan po ng magulang po. Paumanhin ho ninyo at hindi lang ho ang CLTV 36 ang nakikiramay ho sa inyo, kundi itong marami ho nating kababayan na ito ho't nagpapadala ho ng mensahe. At alam ho nila kung gaano kabigat ang maulila. Pero sa senaryo, mga kaibigan, na ito ho ay bunga ng karumal-dumal na krimen at hindi pa ho iba sa kanila. Yung pagiging magkumpare ng kapatid mo at nitong mismong mastermind, paano yung nakita mong relasyon sa dalawa? Wala ka bang nakitang problema o yung samahan ba nila talagang kumbaga maituturing na best friend yan dahil kasama sa negosyo eh? Opo, close po kasi sila, lalo na kapag po bibisita sila sa bahay, pagluluto pa ni ate. Tapos pag-alaman ko pa po na since nga po may problem po sa health yung babae, tutulungan pa daw po ni ate yun sa pagpapadoktor. Kaya po, kung masama po yung relationship nila, hindi po gagawin yun ni ate. Yung nag-offer pa po ng tulong po para makaano pa po dun sa medical condition po. Kaya po, hindi ko po mawari kung bakit habang iniisip po ng ate ko na tulungan siya. Yun po yung pinagpaplanuhan po nilang gawin sa mag-asawa. Gaano kabukas ang kapatid mo sa problema pinagdadaanan nila sa negosyo? May nababanggit na ba talaga na problemado sila sa mga nangutang sa kanila? Hindi po sila nag-mention po ng mga ganong klaseng problema kasi usually po kapag po bonding time, gusto po nila masaya palagi. Pero nung nakausap ko po yung kasama po nila sa bahay, sabi po niya yung umaga po na yun parang seryoso po sila usually kasi si kuya maingay po siya. Parang masayahin si ate din, ganun din po. Pero yung araw po na yun parang may weird po na katahimikan po habang kumakain sila. Yun, isang linggo bago mangyari yung pamamaril? Hindi, yung araw po na yun. Ay, yung mismong araw? Opo. Okay. Pasensya na at naiunawaan ko din kapag kinukwento natin yung mga bagay na pinagsamahan natin sa mahal sa buhay, lalo na pagka namayapa na sumasariwa, masakit. Pero itong kwento ninyo, talagang ang dami rin kapupulutan ng aral. Hindi naman sa para halukayin ng buhay yun yung personal. Pero dito sa usapin ng utang, at dahil naging bukas ito sa publiko, mga kaibigan, may pagkakataon na nag-post sa kanyang timeline, ito pong babae. Nabasa mo rin ba yun? At nasundan nyo rin ba yung problema nilang mismo sa social media, talagang ipinapakita yung kanilang problema o sinasabi yung kanilang problema?
yung mga naglabasan po ng mga screenshot po nung post ni ate, yung dun sa parang message po about utang, ganyan. More on ano po lang kasi siya parang mga advice or what, pero wala po siyang personal na tinatag or mention dun sa tag. So parang typical po kasi sa business yan na may mga nagkakautang sa kanila, pero hindi po to the point na may... Sige po.